Guerra. Sa pelikulang Patient X, si Richard Gutierrez ay gumanap bilang isang doktor na naghahanap ng kasagutan sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Nandito na sila. Pero hindi lang pala siya ang nag-iisang rumoronda sa set ng ospital sa pelikula. May ibang umi-eksena sa likod ng kamera. Sa larawang ito ng supervising producer na si Joey Abacan, maaninag ang anino ng isang balingkinitang babae sa kanyang likuran. Buha raw ito sa mismong set ng pelikula sa Manila Boys Town. Kung minsan ay hindi nakikita ng ating mga mata, ngunit nahuhuli naman daw sa mga kamera. Ito, mga multo na nahuli sa video at litrato. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Talasan ng pandinig. Palawakan ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Ako'y nagtataka sa aking nakikita. Ako ba'y pinaglalaruan ng aking isipan? Ako'y nagtatanong bakit may bumubulong. Anong kababalaghan aking nararamdaman? Ang ating mundo'y nababalot ng misteryo. Hanggang kailan sisigaw, hanggang saan tatakbo? Noong isang taon, pinalabas ang Patient X. Isang horror film na pinangunahan ni Richard Gutierrez at Christine Reyes. Ang hindi alam ng marami, ay meron pang ibang mas nakakatakot at mas nakakakilabot na pangyayari behind the scenes. The place where they would take the picture, parang for the poster ni Heart Evangelista, who was actually replaced by Christine. You're supposed to be sitting doon sa may bed. It was just a small room. Umalis yung mga lightmen because finished na yung lighting. And then I told my project managers, kukunin mo ako ng litrato. Nandito ang door. Si Joey, nakapaganto yung Si Tracy Garcia ang kumuha ng naturang litrato ni Joey. Ayon sa kanya, sila lang ang nasa loob ng kwarto noong kinuha niya ang litrato. tinignan ko siya, we were diagonal from each other. Konting zoom lang ng konti para makuha kasi medyo malayo naman ang posisyon ko na nasa pinto lang ako na kinukunan ko siya. Nagulat na lang ako kasi parang may lumitaw na parang image ng isang na shadow ng parang babaeng nakapusot, hindi mo maintindihan. After the picture, parang I felt something medyo parang ang weird naman itong place na to. Papapicture pa kami ni Richard. Bukod sa litratong ito, may ilan misteryosong pasyente rin daw ang dumalaw sa set ng Patient X. Minabuti ng aming team na balikan ang Manila Boys Town at imbestigahan ang sinasabing mga lugar kung saan nga di umano may mga multong nakunan ng litrato. Para lang may... Jay, buksan mo na yung ilaw na yan, ha? Kasama ang mga eksperto, susubukan ng aming team na gayahin ang naturang eksena sa mismong building na pinagkunan ng litrato. Kasama ko po ngayon si Sir Alex and Sir Bong, a professional photographer and a paranormal consultant. So, subukan na ni-recreate itong shot ni Sir Joey Abacan dun sa Patient X. Tama po ba yung, sir, yung lighting conditions natin to try and recreate this shot? Yeah, I think we need one light na main kasi to project ng shadow below. So, it has to be a low angle. Tapos may isang fill light. Okay. So, I just have a few questions regarding this photo nga. Medyo ganun ako dual opinion ako Parang first of all, magkaiba yung consistency ng shadows nila. Mas dark yung sa multo nga. Tapos, pero, ba't parang may manggas siya? Parang siyang may sleeves doon. Pwede mo kung magpulina siya. Parang naka-lamp coat siya. Puro ko na ito para Sa baba. May madiskubre kaya tayong paliwanag para sa mga larawan ng kababalaghan?
Glare o multo? Ano nga ba ang mga kakaibang imahe na lumalabas sa camera minsan? Ito ang ikinonsulta namin sa mga eksperto. Ito ang litrato ni Joey Abacan nang magpakuha siya sa loob ng Boys Town. Ito naman ang litrato na produkto ng aming eksperimento. Yun nga, kinalabasan ng recreation namin. Posible ngang ma-recreate yung shot, pero, yun pa rin yung pero, iba pa rin yung consistency dito sa shot ni Sir Joey. I would really say na ano yan, we're talking about two different shadows here. We're talking about the shadow na what we've recreated and the shadow that's actually behind Joey at that time. And to compare also the body type, Which is very different. Yeah. etong shadow ni Sir Joey talaga looks like him, pero this one is much more leaner. Right. Even the shape of the head. What would have caused this shadow there? Is it a ghost, a spirit, or... For me, I'd say it's a spirit. Okay. Worst comes to worst. I mean, most probable also, remnants of memories yan. Sometimes kasi na-store din yan sa walls or inanimate objects. Considering na iba yung ilaw natin Considering kesa sa everything. movie lights. Because it's not the light ang consideration dyan. Ang consideration is the body built ang kino-consider ko, which is two different things. Kaya Sir Bong? Well, I'm still thinking as a photographer, so I cannot eliminate a natural explanation. So I'm not denying the reality of the spirit. It just so happened that as a photographer, hindi ko pa na-eliminate all the real world explanation. Ano yung pwedeng explanation for the difference of consistency? Kasi di ba nga kung ghost siya or spirit, parang the form lang of the image. Pero this one nga, detalyado siya parang naka-coat nga. That shows a doctor who likes to visit the place. Because this used to be a place where detained juveniles are placed noon. And they're very strict on medical requirements. Lilibutin natin the rest of the building. Akyat tayo sa iba pang floors and then kukuha-kuha around the place and then hopefully may mahuli tayo on cam. Unang target ng aming lente, ang mga bintana sa bawat palapag. Dito may nakita umano na imahe ng bata sa salamin. Dumiretso na kami sa ikatlong palapag para puntahan ang kwarto kung saan nagpakita umano ang anino. Hindi pinalampas ng aming kamera ang bawat sulok ng gusali. Lahat kami nagbabakasakali na ang anino o ibang elemento man ay magpakitang muli. Ang paniwala ko sa experience ko rito is that meron, pero I don't see them more as ghosts per se or souls, pero I see them more or less as elementals na mas madalas na dumadaan dito. Dahil kasi I think bakante itong lugar na to Ang mga larawang aking nakunan ay pinasuri sa spirit photographer at paranormal consultant na si Alex. If it is a flash, then it's a flash. Pero ang issue, parang masyadong mukhang tao. Masyadong mukha. Pag nag-flash yan, it's like that. Hindi naman mukha ang lumalabas, hindi ba? Yan. Hindi ako makikita. Ordinary lang dyan. Pero when you start zooming in, you could see may eyes, may nose, may chin. Medyo pahaba ng konti. I'd say elemental because close to human but doesn't look like human Ito yung yung sinasabi natin nagtatago sa reflections. Yung orb, nasa nasa isang dark passage. Wala kang makikita doon except for that one small light na nag-over sa picture. But in reality, wala kang makikita doon. Dust yan, dahil kasi hindi masyadong ginagamit. Pero kung dust yan, bakit siya lang? There should be plenty.
Mas matangkad din siya. Iba naman ang tingin ng professional photographer na si Bong. May sarili akong picture ng parehong lugar at yun nga, ako aminin ko mayroon parang korte na nandoon. Hindi ko masabi kung babae yun. Kung naghahanap sila ng babae, baka babae yun nakikita nila. Photographer ako, ang makikita ko madumi yung lens o madumi yung salamin. Iba rin ang kanyang paglalarawan sa mga misteryosong litrato. Pag ang mga DSLR, mga digital SLR minsan na overuse, nagkakaroon ng hotspot. Ang hotspot sa digital na camera, minsan may makikita kang white dot na dating wala doon. Pero bunga lang yun na napagod yun. Sabihin na natin napagod yung camera mo. Usually pag ipahinga mo yung camera mo, next time mawawala na yun. Common yun, lalo na kung malakas ka mag-shoot sa dilim or yung sabihin natin long exposure. Ang mga litrato, hindi man nakakapagsalita, ay meron pa rin mensahe sa atin. Sa bawat click ng camera, maaring iba't ibang mensahe ang makuha. Sa aming trabaho sa pelikula at telebisyon, iba't ibang tao ang aming nakikilala at nakakasalimuha. Pero hindi lang mga artista at sikat na personalidad ang aming nakakasama. Dahil kung minsan, may mga ibang nilalang na gustong umiksena. Halos 24 oras ang trabaho ng mga gumagawa ng iba't ibang programa sa GMA at QTV. Sa dinami-raming video na kanilang kinukunan, kung minsan ay may mga di maipaliwanag na mga elemento na bigla na lang sumusulpot. Gaya na lang ng imahe ng batang babaeng ito nakuha sa shoot ng programang Lovely Day noong October 2007. Dati kasi researcher ako ng Lovely Day. Nag-shoot kami sa Antipolo Hotel para sa Halloween special namin. Ewan ko, medyo kakaiba yung, parang mabigat yung hangin, parang ganun. So sila nag-shoot. Ako, kinuha ko yung mini DV namin para kuha ko ng ibang material. Tapos nakita namin dun sa camera, may babaeng nakatalikod na nakadress. Eh, hindi ko naman maalala na may kasama ako doon. So, ang ginawa namin, tinawag namin caretaker. Kinausap namin siya kung meron nga bang ganito. Kasi may mga anak din siya, mga babae. Tinanong namin kung nasa yung mga anak niya, nandun daw. So, inisip ko, baka isa lang sa mga anak niya. Nung tinignan namin yung mga anak niya, wala namang ganung naka-dress kasi lahat ng anak niya naka-shorts tapos medyo maikli lang yung buhok. Did you do your own research to find out kung sino nga yung batang yan? Hindi, kasi sabi sa amin ng caretaker, may nakikita din siyang ganon na bata daw. Ganong itsura. So sabi niya, baka nga yun din yung nakikita niya. Parang ano daw siya parang Amerikanong babae. Animoy, isang batang babae rin ang nakitang bigla na lang dumaan sa harap ng kamera habang nag-i-interview ang isang segment producer ng QTV program na Women's Desk. Sa Baguio kasi yon. Habang nag-shoot kami ng interview, ang nandun lang sa loob ng bahay is yung staff ng show. In-scan namin yung tape. Parang 1 second or 2 seconds lang yata yung bilis ng pagdaan ng babae. Bata siya na naka-red. Parang naka-red yung uniform. Pag nag-shoot, bawal na bawal yung merong dadaan sa harap ng camera, hindi ba? So, napaka-imposible na hindi namin mapapansin yon or magka-cut kami. Hindi rin namin lubos na maipaliwanag ang laman ng video na ito mula sa programang Emergency. Halloween special namin. So, usually pag Halloween, di ba, mga haunted house, sinapian, ganyan. Pero yung time na yon, may kasama kaming mga paranormal expert,
kilala naman ng Baguio, di ba? Ay, mga white lady, mga nagpapakita kung ano-ano. Pero ito, yung particular experience na ito, doon sa basement ng isang building, parang first time na nangyari sa akin. So, well, diretso. So, may hawak siyang parang aparatos na nakakasense ng energy, ganyan. So, lakad, basement, ganyan-ganyan. Nung nire-review na yung tape, doon may nakitang parang dumaan na shadow. So, ni-rewind, shadow talaga. Ano kaya ang maaaring paliwanag para sa mga imaheng nakita sa mga video na ito? Pinuntahan namin ang isang visual effects expert para kunin ang kanyang opinyon. Madali lang gumawa ng effect na ng may multo na nakikita sa camera. Eksperto si Serge Bato sa paggawa ng iba't ibang halimaw at mga special effects sa ating mga paboritong telefantasya. Para makagawa ng multo sa video, kailangan lang daw ang isang special software, malikot na imahinasyon at ilang minuto sa harap ng computer. Basically, what we can do or what I do, yun sa job namin, is making effects na believable. O ayan, instant multo. Bukod sa tao, hayop at halaman, sa pagkakaalam natin ay wala nang ibang nilikhang nabubuhay sa mundong ito. Pero bakit tila pinabubulaanan ng modernong teknolohiya ang paniniwalang ito? Kasama ang isang psychic consultant at isang visual effects artist, muli naming pinanood ang mga videos. Una nilang pinag-aralan ang kuha ng programang Lovely Day. Interesting. Kasi if you take his word for it, sige, pwede. Ako, tingin ko lang you're going to ask me, it's possible na na tao because it's too solid for one. Too solid for one. Probably baka merong bata sa ibang neighborhood or whatever, malapit dyan, napadaan din. Yun lang naman yun black or white. Meron tao talaga dyan. Kung sinabi na magkinunan, wala, then there's no explanation. There's no technical explanation. It's either kung nandyan talaga siya, then doon. Nang mapanood naman nila ang footage ng programang Emergency, nagtugma ang opinyon ng aming mga eksperto. I would agree on that. Authentic. I think may nakita doon talaga. Pwede ko siyang i-replicate actually. Pero yun kasi masyadong authentic. Na tama yung pag-blur nung pagpanong camera. May blurring kasing mangyayari doon. May form siya. Kita mo yung shadow ng ulo, kita mo yung shadow ng ano. Pero hindi ganun ka-defined. Usually, kasi pag video cam, medyo may noise yun, di ba? Night effect pa. So I think tama yung kulay niya. Huli namin pinakita kina Serge at Alex ang video mula sa programang Women's Desk ng QTV. Too fast. Tama naman yung pixelation nito. Ito. So I think meron talaga. Ako rin. So may nakunan. Parang may good morning towel siya. Oops. Para naka-ano yung para schoolgirl uniform, yung sailor type. Pero walang eyes, distinguish yung kamata at saka nose. Hindi mo makita yung eyes at saka nose niya. Blurred. Tingin ko mas authentic pa ito eh. Sinubukan ng aming team na gayahin ang naturang interview at ang pagtawid ng isang tao sa harap ng kamera. Nakailang take din kami. Pero sa huli, hindi pa rin namin magaya ng eksakto ang video. I think authentic yun na merong nakunan na bata. Multo man o mga nagkatagpi-tagping pagkakataon lamang. Para sa ating mga eksperto, ang mga video na ganito ay pwedeng magkaroon ng sari-saring interpretasyon.
may iba na kung ano yung gusto mong makita, nakikita mo. Ganun yun eh. So parang in itself, illusion na rin yun. Pero kung ano yung gusto mong nakikita, makikita at makikita mo siya. Your eyes actually can play tricks on you. Hindi totoo yung kasabihan na kung nakikita mo isang bagay, yun na yun. May mga bagay at pangyayari na sadyang di may paliwanag. Pero hindi naman ibig sabihin na basta-basta na lang tayong maniniwala sa mga kwento o haka-haka. Dapat mo itong patunayan sa sarili mo. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata, talasan ang pandinig, palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo.